Good evening, gid sa tanan. Good evening, Pastor. Good evening sa tanan. Good evening, Pastor. Good evening sa tanan. Okay. So, thank you so much, no? Mag-start kita sa aton nga Bible studies mong gabi. Aton nga time is 7:38. Okay. So, sa liwat basa kita diri sa aton mga Biblia. Palihog bukas ang aton mga Bible dira sa James chapter 2 in verse number 10. James chapter 2 in verse number 10. So sa pagpadayon sa aton nga ginbayaan last time, sugpunan naton ini ang aton ginbayaan last time, no, nga pagtuon nahanungod sa doctrine sang Mormons. Kag tan-aw naton diri ang mga ginahambal sa Biblia nahanungod sa ilaman nga mga claims, no. Okay, so silindira sang verse number 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So silindira sang kasulatan, ang bisan sino nga magatipig sang bugos nga kasuguan, no? Tanan nga mga kasuguan. 10 commandments, anuman nga mga sugo nga ginahambal sang Bible, and yet offend in one point, makalapas sa isa ka kasuguan nga ginahambal sang pulong sa Dios. The Bible says he is guilty of all. Do pareho lang nga ang tanan nga gintuman niya nga provision sang kasuguan ginlapas yaman. Okay? So magapangamuyo anay kita siguro antes kita magapadayon Ginoo. Nagapasalamat kami sa sini nga gabi nga makapadayon kami sa sini nga pagtuon. Salamat Ginoo sa presensya sang tagsa-tagsa sa sini nga gabi nga makatuon naman kami. Salamat Ginoo sa opportunity kag privilege nga makatuon sa imong bula nga pulong. Kabayo Dios nga ikaw gamit sini nga mga bagay nga sa diin magalig-o nga amon pagtuo kag ang amon pagsalig sa imo samtang kami nagapadayon sa pag-alagad. Salamat Ginoo sining mga kauturan namon nga sunod sang program nga inising matutom. Kabay Dios nga ikaw magpakamayo sa ila, ka mag-strengthen kag magpalig-on sa ilang pagtuo kag pagsalig sa imo nga hindi lamang kami Ginoo ma-educate, ma-inform sining mga bagay kundi labaw sa tanan magalig-on kami nga hindi kami mapasa-pasa sang mga doktrina sang iban nga nagatudlo sang hindi ayon sa imong pulong. Kabayo Dios nga ikaw mahimaya sa amon pagpadayon sa sini nga gabi. Buligi ang iban nga naga-attempt sa pag-join. Kabayo Dios nga ikaw man magpakamayo sa ila sa gihapon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so last week nagtuon kita about sang pila ka mga doctrines, no, nga ginatudlo sang Mormons. Kag gin-mention naton ang ilang doctrines about salvation, especially may ara pagid silang doctrine nga very prominent, no, kag tama gid ka kuan sang ilang tama ka influential, no, sa ilang part sa ilang group ining polygamy, no, ang pagpangasawa sang madamo. And then ang isa pagid ka very influential nga teaching nga ginatudlo sang Mormons nga buyok, no, compel sa madamo, especially sa mga pamatan-on. Ining pagtudlo nga kita nga mga tao sa ulihi dito sa langit mangin Dios. Ang Bible nagahambal iyang mangin katulad kita sang Ginoo. In what sense? Mangin katulad kita sa iya in the sense nga ang hambal sang Philippians chapter 3 in verse number 20 and 21, no? Philippians chapter 3 in verses 20 and 21. The Bible says, for our conversation is in heaven. Ang word dira nga conversation, wala ina naga-refer sa conversation nga istorya or sugilanon. Kay sa Biblia,
may duha ka klase sang meaning ang word nga conversation, depende sa context, no? And in this case, there is my verse number 20, ang iya sinidirigi na namin nga conversation, ang iya ginireferan, amo ang aton nga conduct or ang aton gali nga citizenship, I should say, no? Ang aton nga citizenship, okay? Citizenship kag conduct, duha na siya ka klase, no? Now, there is in verse 20, ang iya ginireferan is our citizenship. Tanawan ninyo ang context bala, no? Sa my verse number 20, for our conversation, meaning our citizenship, is in heaven. Citizen kita diri sa duta, mga Filipino citizens kita, pero ang aton citizenship sang pagtuo naton sa Ginoo didto man sa langit, no? Kung baga ang aton nga kahimtangan subong diri sa duta, umalagi lamang kita, no? Magataliwan kita sa sini nga kalibutan, hindi kita diri magdugay. Ang aton nga permanent nga residence, ang aton nga permanent nga dwelling place, ang aton nga abode, no? Didto upod sa Dios sa langit. Okay? Amo nang ginahambal niya dira sa verse 20. For our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior. From whence also. Dira man mismo sa ibabaw, sa langit, nagpaabot kita sa aton manluluwas, the Lord Jesus Christ. Okay? Ano ang matabo kung mag-abot ang Ginoo? Who shall change our vile body? So mag-abot ang Ginoo sa pagkuha sa aton sa rapture, bayluhan niya ang aton nga vile body. Ining madinulunto naton nga lawas, ining lawas naton nga physical, no? Islan ini sang Ginoo, that it may be fashioned like unto his glorious body, na nga mangin katulad sa iya nga glorious body. Body gi siya, literal body, pero glorious body siya, meaning wala siya sang dugo. Kaya ang siling sang Bible balang nga flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang aton nga dugo iya is good only diri sa duta. Hindi na pwede dito makasulod sa langit. Glorious body. So may ara kita nga lawas nga langit nun, kag ini iga paanggid, no, sa lawas nga iya ni Jesus Christ when sang siya nabanhaw, no, na resurrect, no, nabanhaw siya. Okay, glorious body according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So ang isa ka klase nga conversation sa Bible ara makita naton sa 1 Timothy chapter 4. Tanaw naton, no? Ipakita na ako na ini sa inyo parang aton ini ma-intindihan, no? 1 Timothy chapter number 4 in verse number 12. The Bible says, let no man despise thy youth. Amo ning hambal ni San Pablo sa kay Timothy, no? Kay this time sang pagsulat ni San Pablo sa kay Timothy, pamatanon pa lamang si Timothy, no? Young pastor. So siling ni Pablo sa iya, walay tawo nga magasikway sang imo nga pagkapamatanon, but be thou an example of the believers in word. Okay? In conversation, na arang isa ka word nga conversation. Pero sa sini nga context, ang conversation diri hindi na siya naga-refers sa words, no, nga aton ginahambal o kon ang pag-converse, ang pag-istorya, ang pagsugilanon. No, naga-refer ini ang word nga conversation sa aton nga manner of life or aton nga conduct, kung paano kita maggawi sang aton nga kabuhi as believers, as Christians. So naga-refer ini siya sa aton nga conduct. Ang word nga conversation dito sa may Philippians chapter 3 verse 20 nga gin-mention akon kagina, naga-refer ato iya sa aton nga citizenship. So amoy nang duha ka klase, no? So amoy ni ang aton buot silingon diri nga we have to look at the context, no, sa
pulong sa Dios para nga ma-determine naton ang iya nga meaning. Kaya kung kaisa matalang kita, no, kung hindi naton ina paghimuon. Say for instance, may ginbasa nato dito ang Philippians chapter 3 verse 20, may conversation dito. Sila nga, our conversation is in heaven. Do kabalik awot, no, do ka sikwawi magsiling kita nga ay may inistoryahanay kita dito sa langit. May nabatian ako sina one time, no, ang aton pag-istoryahanay dito sa langit. That is not correct, no. Ang iya sinadira nga botsilingon ginarefera niya ang aton nga citizenship dito sa langit. Okay? Ang aton tuod-tuod nga pagkatawo, no, kundiin kita citizen, mga langit nun kita nga mga tao. Okay? Dito iya sa langit. Ang aton nga permanent dwelling place, no? Kaya mo yun ang ginpangako sa Ginoo. This time, sa may 1 Timothy chapter 4 in verse number 12, ginhambal diri ni San Pablo sa kay Timothy nga sila niya, but be thou an example of the believers in word. Na ara iya klaro, no, nga ginahambal niya in word, meaning sa aton nga pagsugilanon, ang aton nga speech, no, ang aton nga the way we converse, no, sa tawo, no, nga mangin ihemplo sa mga tumuluo ang aton nga pag-converse, no, ang sugilanon na. But the second word is conversation, nga wala nag-refer sa aton nga mga speech, no, kundi nag-refer sa aton nga manner of life or sa aton nga conduct. Okay? Ang aton gawi kung sa aton pa. Na so in charity, in spirit, in faith, in purity. So amo lamang ining gusto naton i-emphasize para nga makita ninyo ang difference, no, ang kinalain sa sini nga mga verses kag kamo mismo makatulid, no, kag inyo ini matandaan. Okay? So amo ini duha ka klase nga meaning sang word nga conversation sa Bible. Now, ang Mormons may-ari sila nga unique na doctrine nga sa kaluwasan, kung mag-istorya kita sang kaluwasan, ang tao maluwas paagi sa maayo nga buhat, merit, no? Wala sang kinalain actually sa iban nga mga grupo nga naga-claim kag nagahambal nga maluwas kita paagi sa aton pagtuo, but at the same time sa aton maayong buhat. So siling naton, ano nga maayo nga buhat ang aton kinahanglan nga i-present sa Dios para iya ini mabaton. Kay ang pulong sang Ginoo klaro nga nagahambal sa Isaiah. Tanawon naton sa book of Isaiah chapter number 64. Isaiah 64 in verse number 6, kung hindi ako magsala, no? Isaiah 64 in verse number 6. The Bible says, "But we are all as an unclean thing." Okay? Tanan kita, no? Referring to all men without exception, tanan nga tao. Ang exception siguro diri kung may ara gid man ti si Jesus Christ kay wala sa iyang sala mo. Pero tanan kita nga tao, we are all as an unclean thing. Dugin kumparar kita sa mahigko nga bagay, no? And all our righteousnesses are as filthy rags. Ang tanan naton nga mga pagkamatarong do katulad lamang sang mahigko nga trapo. Okay? Unclean thing, filthy rags. O, ang pamangkot subong, ano ang aton pagkamatarong maayo nga buhat nga ipresentar sa Dios para iya ini mabaton. Kag siling niya dira sa may last part sang verse 6, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. See? Katulad kita sang dahon, kag ang aton nga mga kalautan pareho sa hangin huyop sa aton tanan. Meaning mawala kita, no?
Matuod din na kay amo nang ginahambal sang Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. In verse number 10 sang Romans chapter 3, okay? Romans chapter 3 in verse number 10, the Bible says, as it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So butig ina actually ang ginahambal sang tao. Ako nagapangita gid ako sa Dios. Okay na siya kung ihambal ina sang Christian. Okay? Kaya ti na sa puwan na gid man sang Christian iya ang Dios mo. Pero kung ang unbeliever ang maghambal sina, nagapangita gid ako sa Dios, that is wrong, no? That is not correct because siling sang kasulatan, wala sang tao nga nagahangop kag wala sang tao nga nagapangita sa Dios. Ang Diyos iyang nagpangita sa aton, no? In the first place, before kita na save. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no not one. Wala sang tao nga nagahimo sang maayo, wala bisan isa. Ti ano ang ipresentar naton? Di ba? Ano ang ipresentar naton sa Dios nga maayo naton nga buhat? Kaya nga aton mayo nga buhat, siling sang kasulatan dito sa Isaiah, katulad sang filthy rags, mahigko nga trapo, katulad sa mahigko nga butang. In other words, wala kita sang i-present sa Dios para nga mabaton sang Ginoo kag para nga makamirito sang aton kaugalingon sa kaluwasan. Wala gid. Wala. See? That is why ang hambal sang Romans chapter 6 verse 23, sila niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. See? Tanan kita nga tao makasasala, wala sang bisan sino nga tao nga makahambal nga siya matarong. In fact, dira sa my 1 John chapter 1 verse number 8. 1 John chapter 1 verse number 8. Tanawag lang natin dira, no? 1 John 1 verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. See? Kung magsiling kita nga wala kita sang sala, ginalimbungan lamang nato ng aton kaugalingon. Ginabutigan nato ng aton kaugalingon. Ginainto nato ng aton kaugalingon. Kaya nga, mismo ikaw nakahibalo sa imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Kag hindi nimo ina madinay. So tanan kita, no? Guilty sini. Kag kung ang tao maghambal nga wala siya sang sala, kag maghambal siya nga ara siya sa kamatuoran, nagahambal siya sang matuod, dako-dako pag nagabutig. Kay siling sang kasulatan, and the truth is not in us. See? If we say that we have not sinned, verse number 10, kung magsiling man kita nga wala kita nakasala, we make him a liar. Ginahimo nato ng Diyos nga butigon. Di ba? And His word is not in us. Karon sino ang nagasugid sang matuod abi? Diyos o kon ang tao? Di ba? Sino karon ang nagahambal sang binutig? Ang Diyos bala o kon ang tao? O siling sang verse number 10, kung maghambal kita nga wala kita nakasala, ginahimo na to ng Diyos nga butigon Why? Because nag-pronounce na ya ang pulong sang Ginoo kag ang Diyos mismo naghambal, there is none righteous, no not one. Tanan kita, all have sinned and come short of the glory of God. Karon iya ina proclamation kag pronouncement sang Diyos. Karon balio naton ina paghambalon nga wala ko sang sala, wala man ako nakasala, ay ti kundi ginahimo nato ng Dios nga butigon. Okay? And His word is not in us. Wala sa aton ang iya nga pulong. Ang iya kamatuoran wala man sa aton. Gina-deceive lamang nato ng aton kaugalingon. You see? So, amo ini mga kauturan now. That is why kinahanglan naton ang kaluwasan. And then after nga kita naluwas na, ti amo na
Makasiling na kita nga sa tubangan sang Dios, ang aton nga status, we are justified. As if wala kita nakasala. Kay gin-declare kita sang Dios, magsiling kita nga justified, gin-declare kita sang Dios nga matarong sa iya atubangan on the basis sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross nga siya nagpangimatay para sa imo nga sala kag sa akon sala. Siya ginlubong kag nabanhaw. Kag amoy na ang imo nga gintuuhan nga ikaw naluwas. See? Sa amo sina nga basis, ang Dios nag-declare sa imo nga ikaw matarong. Wala ka na sang sala, as if ang imo nga past sins wala na to. Ginpanas na to sang Dios. Di ba? Ambal siyang pulong sang Ginoo sa Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung wala sang pagpaagay sang dugo ni Jesus Christ, wala man sang kapatawaran sang sala. Okay? Pero tungod kay gintuuhan nimo ang ginhimo ni Kristo, ang imo nga sala kuha sang Ginoo. Ara sa may Hebrews, no? Chapter 9, verse 22. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. See? Wala sang pagpaagay sang dugo, wala gid sang kapatawaran. Now, ang kinalain naman mga kauturan ariyo, ang kinalain sang pagpatawad sang Dios sang sala sang tao in the Old Testament time kag sa aton nga time, after nga si Kristo Jesus napatay, no, sa cross ng Kalbaryo. Ang kinalain sila is that in the Old Testament time, nagahatag sila sang ilang nga mga halad. Okay? Nagahalad sila sang sapat to cover their sin. Ang ilang nga mga sala, gin-cover lang. That is why, ang ilang halad dapat himuon nila pirmi year by year. Yearly ang ilang sacrifice. Ang ilang nga dapat ihalad nga sapat wala sang dagta, no? Dapat wala gid sang masakit. Wala man sang kun ano nga mga ginabatsyag sa lawas. Dapat una gid nga bata sang ilang mga kasapatan. So patyon ina, patuluon ang dugo, ihalad, sunugon, a picture of the death of Christ on the cross. Nga si Kristo Jesus ginlansang sa cross. Nag-antos siya. See? Kagang iya nga dugo gin-sprinkle niya dito sa mercy seat mismo dito sa kalangitan. Nag-agay ang iya nga dugo diri sa cross ang Kalbaryo, pero ang iya sinang effect, it is as if nga ang iya nga dugo mismo dito sa ibabaw sa langit, gin-sprinkle niya sa mercy seat nga ang kapatawaran sang sala sang tao sa bilog nga kalibutan nahuman, and it will be effective only sa mga tao nga nagtuo sa kay Jesus Christ. Although nga si Jesus Christ nagpangimatay para sa tanan, ang iya sinang effectivity nagalambot lamang sa mga tao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Kung wala ikaw nagtuo sa Ginoo, ang effectivity sang iya kamatayon, why man naglambot sa imo? Kay wala mo man gintuuhan mo. Diba? So, ang iya nga sala in the Old Testament time were only covered, no? It was covered sang sapat lang, no, nga ginpatay. That's why they have to offer again, no, sa next year, sa sunod naman nga tuig. Pero ang ginahambal iya sang pulong sang Dios nga halad sang aton Ginoo, it was once and it was for all. Kaisa lang gid ang Ginoo naghalad sang iya nga lawas, sang iya nga kabuhi kag para sa tanan. Hindi na kinahanglan sulit-suliton, hindi na kinahanglan nga i-kopyahon kag sulit-suliton sang tao. Nagaatubang naman kita sang ang ginatawag Semana Santa, di ba? Sa sunod nga semana na, no? Semana Santa naman. Ang bilog nga kalibutan maga-celebrate naman sang ginatawag nila nga Semana Santa, Lenten season. Halin sa Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo,
Sabado de Gloria, tapos pagkabanhaw, pagka Sunday. So Sunday to Sunday, bilog gina nga semana, celebration sang kalibutan. But you know what? Ang iya sina nga significance, ang iyang ginahambal sina nga ang kamatayon sang Ginoo naton as if hindi sufficient. Hindi sufficient kay nga kinahanglan nga sulit-suliton sang tao. Diba? Nga ang kinahanglan gid nga taltal liwat ang tao. Hindi sufficient ang ginhimo ni Ginoong dito sa cross ng Kalbaryo nga kinahanglan gid suliton sang tao. Kinahanglan gid ang tao nga magprosesyon, magantos para sa iyang sala. Nga may isa ka tao na, may isa na ka persona in the person of the Lord Jesus Christ nga naghuman sang tanan. Okay? Kag siya lamang ang may right, kag siya lamang ang dapat nga magpanginmatay para sa sala sang tao. Diba? Nga sulit-suliton sang tao. Kaya ang hindi na akong maintindihan because damo man sang mga Christian ang nagasunod-sunod kag nagakopya sang sini nga mga buluhaton sang kalibutan. Sini nga celebration sang tao sa kalibutan. When in fact, ang ginahambal iya sang pulong sang Dios, dapat naton ini i-celebrate, dapat naton ini panumdumon ang iyang kamatayon, ang iyang ginhimo sa cross, hindi sa sini nga mga gawi kag mga buluhaton kundi paagi sa Lord's Supper. Because we have two ordinances nga ginbilin ang Ginoo. Baptism, water baptism, and then the Lord's Supper. Ang water baptism, picture man gihapon sang kamatayon sang Ginoo nga siya ginpatay, ginlubong, kag nabanhaw, no? Picture of his death. Okay? His resurrection. And then aside from that, nagahambal ina sang testimony sang isa ka Kristohanon nga nagtuo, nga siya nagtuo na kag gusto siya nga makipag-identify sa Ginoo upod sa mga Kristohanon sa isa ka local church. That's why nagpa-baptized sa tubig. Now, ano pa gid? Ang Lord's Supper is also a picture, a symbol of his death. Nga siling sang Ginoo, himuan ninyo ini sa pagdumdum in remembrance of me. Pagdumdum sa ano? Well, siling sang kasulatan, pagdumdum sang iyang kamatayon sa cross. See? Kung buot ninyo, palihog buksan na to, no? Sa 1 Corinthians chapter number 11. Okay? Para nga makita naton bala, no? Basahon naton diri. 1 Corinthians chapter 11. In verse number 1. Okay? 1 Corinthians number 11, verse number 1. The Bible says, "Be followers of me even as I also am of Christ." Meaning, you follow me, sila ni Paul, being our apostle. Kasi si Pablo ang aton nga apostle to the Gentiles, siya ang apostle to the Gentiles. So kita mga hintil. So sila niya, you follow me. You be followers of me, even as I also am of Christ. Nga subong ako. In other words, Paul is saying, I am following Christ. Therefore, you follow me. Okay? Do wala sang instance dira kag wala siya do wala sang ano ganini? Do wala bala dira sang instance nga makita nimo nga si Pablo wala nagsunod sa Ginoo, wala siya nag-follow. Okay? Kay ang butsilingon dira nga kon hindi siya mag-follow sa Ginoo, ti wala makita sang right na mag-follow sa AI. Pero tungod kay naga-follow siya sa Ginoo wholeheartedly, kag siya among aton nga apostle, then we have to follow him, no? In his doctrine and in his teachings, no? Sa aton nga panag-on subong. Okay? Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them to you. No? Sila niya dira, you keep the ordinances. Ano yung mga ordinances? Lord's Supper and then water baptism. Okay? Munang duha ka mga ordinances, meaning kasuguan nga dapat naton i-observe as I deliver them to you. Ang gintudlo na kon sa inyo. Okay?
So ano ang iya sinadira nga ginahambal, no? Let us read verse number 17. Dali lang, no? Ari sa may verse number 20, no? When ye come together therefore into one place, verse number 20, this is not to eat the Lord's Supper. Okay? Meaning, kung magkadto kita, meaning sa one place, ang one place nga ginarefera niya sinadira, siyempre ang local church, no? Ang simbahan nga aton ginatipunan, ang lugar nga ginatipunan sa mga Kristohanon. Okay? Wala kita nagatipon to eat the Lord's Supper. Okay? Ang aton nga Lord's Supper actually ginahimo lamang naton ini once a month, no? Every first Sunday of the month. Okay? Now, wala kita nagatipon nagakadto sa simbahan para nga magkaon, no, sa Lord's Supper. For in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Ang problema dito sa Corinto tungod kay amo ini, no, gakadto sila sa simbahan sa ilang ginatipunan nga lugar, gutom. Tapos ang unod sang ilang ulo, dito lang kita makaon sa simbahan. Ang ilang ginareferan sang kaon sa Lord's Supper. Na tikita nyo man ang tinapay nga ginatipik-tipik na, no, ang ginakaon naton perti kagagmay, no, hindi ka man sina mabusog actually. Pero ambot kon ang practice nila sang una, ano kadako ayhan nga tinapay itong ilang ginakuan, puro ang ginahambal abis ang Bible tipik-tipik, no, meaning gagmay, no, nga mga party sang tinapay. Ang isa pagid ka problema nila dito because kadamo sa ila ang nagakadto sa ilang nga ginatipunan nga lugar o hambalo naton sa simbahan nga nakainom. Can you imagine? Kadto ang Kristohanon sa simbahan nakainom. What? Sila ni San Pablo, have ye not houses to eat and to drink in? Wala ka mo sa mga balay, bala nga sa diin ka mo magkaon, kag makainom. Meaning tubi hindi not necessarily ang ilimnon nga makahulubog, no? Or despise ye the church of God, and shame them that have not. And what shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Ngati way ako yan nagakalipay sa sina nga mga bagay ka nagakatabo sa inyo, no? Kay kahuluya ina actually. Now, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Ginbato na ako ini sa Ginoo, alin sa Ginoo. Amo maning akon nga ginahatag sa inyo, gina-deliver, no? Ginatugyan sa inyo. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Na sa pagtipon nila, dumduman ninyo sa last supper nila nga ginahambal, no? The same night in which he was betrayed, took bread. Kuha siya sang tinapay, and when he had given thanks, he break it. Iya ini nga gin tipik-tipik, no? Kung sa aton pa dugin punit-punit bala na, no? Pareho na sang tinapay ang aton nga gina-partake. And said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Na. So kaon ka mo, lawas na ko nini, kag naguba ini o nabuka ini nga ako nga lawas para sa inyo. Meaning napatay ako para sa inyo. Himuan ninyo ini. Meaning ining Lord's Supper, ang celebration sa Lord's Supper, himuon naton in remembrance of his death, no? Kay tungod sang iya nga kamatayon, kita nakaangkon sang kaluwasan. So panumdumo naton siya in this manner. Okay? Hindi sa manner nga gina-celebrate sang tao sa kalibutan, sa celebration sang tao sa kalibutan. Not in that manner, no? Hindi sa amo sina nga pag-celebrate. Okay? After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Okay? So himuan ninyo ini. Ining tagayan, kung sa aton pa, ining tagayan, ibutangan niya sang kuandira, no?
ang aton ginakuan diri actually grape juice na siya, no? A symbol of his blood. Okay? Yan mo nang aton nga ginainom actually. Himuan ninyo ini as oft as you drink it, no? Ang word dira nga oft, well, depende sa inyo, no? Pero sa masunson kung sa aton pa nga himuon ninyo ini in remembrance of me, meaning in remembrance of his death. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. So ginapahayag sa mga Kristohanon actually ang death ni Jesus Christ. Gina-celebrate naton ang death ni Jesus Christ not in the manner nga sa pag-celebrate sang tao sa kalibutan sa Lenten season o sa Semana Santa, but through the Lord's Supper. Na wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Ang isa ka question diri mga kauturan, madamo nga naga-question amo ini. Ano ni siya pastor ang word nga unworthily? Ang iban gina-interpret nila ina nga unworthy ikaw to partake the Lord's Supper kung may ginahuktan ikaw nga lain buot sa isig nimo kapareho nga Kristohanon, o kung wala nimo ginpatawad, o kung wala nimo na confess ang imong sala, o kung ano dira. Okay? Now take note. Verse number 28, paano natin i-reconcile? But there is a twist of thought, no? Change of mind dira, no? Change of direction sa interpretation sa verse number 27. In verse 28, the word but let a man examine himself. No, sa sina mismo nga instance sang pagpartake sang Lord's Supper, before ikaw magpartake, you examine yourself. Okay? Ano man may sala gid man ako, may tao ako nga way mapatawad, may tao ako nga ginalainan buot, you examine yourself. After examining yourself, siling sang Bible, let him eat of that bread and drink of that cup. Wala sang prevention. See? Nakita niyo ang point. You examine yourself. What if pastor, abi waay ko siya napatawad, waay kami nakaistorya, wala kami kamuni, wala ko siya nahambalan, waay ko man. Sa word nga examine, sa word nga examination, encompassing na siya tama na siya ka comprehensive nga point nga when you examine yourself, meaning gin-confess nimo imo nga sala, gin-usisa nimo imo sala, ginpangayuan nimo patawad sa Ginoong imo nga sala. Kung may sala ikaw nga nahimo against sa imo nga brother or sister sa Ginoo. Kung imo nga tan-awon sa pangkabilugan, that will do. Why? Because ang sugpon sang verse, wala naghambal nga kung wala nimo ginpatawad ang imo utod sa Ginoo, wala nimo ma-confess imo tanan-tanan nga ginakuha nga gina-refer dira sa verse 27 nga being unworthy. Wala ang Bible nag-prevent sa imo, do not eat and do not partake the blood of the Lord. Wala ang Bible nang hambal sina. Pero ang ginhambal sa Bible, after you have examined yourself, let him eat of that bread and drink of that cup. Di ba? Sang dito ako sang una sa Capiz, maghiwat kami sang Lord's Supper, ang mga tigulang na akong dito nga mga miyembro, nagatulo ng ilang luha, nagahibi ang iban sa ila. After sang service, ang isa dito ginpamangkot ko. Siling ko nang ang mag Lord's Supper kita nakita ko do grabe gid ang imong hibubunot nga do nagahibi gid ikaw nga do kasakit gid sang imong nga ginabatyag. Tinang ginhawa lang siya sa madalom, sige pastor. Walaan mo, hindi ko masaysay sa Ginoo kung paano niya ako ginpatawad sa tanan-tanan ako nga sala nga nabuhat. Do hindi ko hindi ko wala tungkad kung do ano ka manggaranon sang pagpatawad sang Dios sa akon
nga sobra-sobra sa akon ka makasasala pero ginpatawad ako sa Ginoo. Subong nagapartake ako sang iya nga dugo kag sang iya nga lawas paagi sa Lord's Supper nga nagadumdum sang iya kamatayon nga paagi sa iya nga kamatayon nakaangkon ako sang kapatawaran sang akon sala. Ti do ano nga di hindi ako makapati sa akon kaugalingon nga patawaron ako sang Dios. Di ba? Dito kanami man nga explanation no kanami sang iyang pag-ako sa iya kaugalingon nga makasasala siya kag hindi siya makaluwas sa iya kaugalingon nga ang Ginoo nagluwas sa iya. Kag tama sa iya kamalipayon tungod kay ginpatawad sa Dios ang iyang sala. Kag naluwas siya. Now sa word nga examination, sa word dira nga examine himself. Very comprehensive na siya nga sa pag-examine nimo sa imo kaugalingon nga ginako mo ang imo nga kaugalingon nga sala. That will do. Okay? Ginoo makasasala ako. Patawara ako sa akon nga sala. Ano pa gid ang pangitao nimo nga mag-prevent sa imo to partake sang blood kag sang bread. Di ba? Nga tama ka klaro ang sunod nga line sang sentence, sang word, sang verse. And so let him eat of that bread and drink of that cup. The Bible does not say, if you are unworthy, do not eat. Do not eat. Wala ang Bible ng hambal sina. Ang ginhambal sang Bible, opposite. You eat after you have examined yourself. Ang sala nimo amo ni ay hindi ikaw worthy. It's not nga ikaw hindi worthy, but you do not examine yourself. Hindi ka gid mag-ako nga may sala ka. See? Amo na naghimo sa imo nga unworthy ka. Pero maski pa nonetheless, ang Bible nagahambal, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Okay, Pastor, sa may verse 29, di ba? Naghambal ang verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily. Yes, unworthily because you have not examined yourself. Meaning, wala mo ginako ang imo sala. Wala kaya nag-ako nga Ginoo mo ti may sala gid ko siguro. Ay, hindi lang ay siguro sigurado gid na may sala. See? So ang point dira mga kauturan is that let us examine ourselves. Okay? Sa amo sina nga instance, i-examine mo imo nga kaugalingon. And then sa tanan-tanan nga mga nahimo naton nga sala, pangayuan naton patawad sa Ginoo. Diba? Pangayuan patawad sa Ginoo. And then after that, ano dayon ang matabo, Pastor? Iyo, ara ang ginahambal sang verse 28 sa next nga line, and so let him eat of that bread and drink of that cup. But never sa Bible nag-prevent ang pulong sang Dios sa Kristohanon nga hindi ka magkaon kag hindi ka mag-drink sang grape juice nga ginahatag. See? Ari pa gid ang isa sa madamo nga mga Baptist churches naga-practice ini. Pero diri sa simbahan naton wala naton nila gina-practice, no? Nga hindi ikaw pwede makapartake sang Lord's Supper kung wala ikaw na baptized. Before, amo na nga akong gina-practice dito sa church na akong sa Capiz. Pero sa ulihin na notice na akong, sa sige-sige na akong nga basa sang Bible kag pagtuon sini nga siling ko do sa lahaw, do hindi amo. Kaya nga hindi ba lang ang aton nga pagka-Kristohanon nag-start sang ikaw nagtuo sa Ginoo? Wala iya nag-start ang aton nga pagka-Kristohanon sa baptism Ang aton pagka-Kristohanon, ang aton pagka-anak sang Dios nag-start sang ikaw nagtuo sa Ginoo nga imo maluluwas. Dira nag-start ang imong pagka-anak sang Dios.
Di karon pamangkot kung wala ikaw na baptized, nga i-prevent ikaw mag-partake sang Lord's Supper. Di ba? Diri sa aton simbahan, why naton ina gina-practice, no? Nga basta sigurado lang ikaw ang ikaw saved, pwede ikaw makapartake sang Lord's Supper. Pero sa iban nga mga Baptist churches, gina-prevent nila ang mga Kristohanon na mga sumilimba nga way pa na baptized sa tubig sa ilang simbahan. Kag isa pa gid, kung wala ikaw na baptize sa ilang simbahan, na baptized ikaw sa iban nga mga Baptist churches nga simbahan, hindi sila yung magbaton sa imong nga baptism. Kaya ang imong nga baptism invalid. Hindi mo na makita kag mabasahan sa Bible mga kauturan. Wala na sa Bible. Kung i-prevent man ikaw, wala pa gid na sa Bible. Di ba? You see dira sa may verse number 30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep, meaning damo ang nagkalamatay nga mga Kristohanon nga wala sila nakaintindi, nangin maluya, kag hindi nangin mapuslanon sa pilikoton sang Ginoo. Tungod sang mga sala nga interpretation kag sala nga mga pagpati sa pulong sa Dios. Amo na mga kauturan, ang isa sang gusto nato na i-emphasize nga nagatuon kita sini nga mga bagay because paagi sini nga mga pagtuon makita naton ang ginatudlo sang pulong sa Dios nga hindi naton halos mabatian sa wali sa simbahan tungod kay ang aton nga time is limited kag sometimes ang mga topics lain-lain man ang topics. Okay? And it is only through Bible study nga makatuon kita sa sini nga mga bagay. Okay? Now, tanawa mo lang ninyo dira sa may verse number 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. You can relate this verse dito sa may verse 28 sa word nga examine. Meaning you judge yourself. You judge yourself. Ikaw mismo maghukom sa imong kaugalingon. Ikaw mismo mag-discern, magtan-aw sa imong nga kaugalingon. Ano ang akon nga nahimo nga sala? Nga wala na akon ma-confess sa Ginoo. Nga wala na akon nasikway sa Ginoo. Pamangkot, kung wala mo na ginsikway kagin makapartake ikaw sa Lord's Supper, still yes. See? Kay ang pagpartake sang Lord's Supper ginasiling naton remembrance sang kamatayon sang aton nga Ginoo nga atong ginhimo sang Ginoo sa cross para ato sa aton nga mga sala. And it has nothing to do sa aton nga mga kabuhi nga gisiling naton bala kung kaisa ay hindi ako takos. Sino bala ang takos how in the first place nga maluwas? Wala sang tawo nga takos nga maluwas. Tanan kita hindi takos nga maluwas. Pero tungod sang bugay sang Dios, ginluwas kita sang Ginoo. Okay? Araw sa verse 31, 32, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, we come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. See? So, let us judge ourselves, no? Let us examine ourselves. Amo nang iyang point dira. And then after that, after doing that, itugyan naton sa Ginoo, pag i-confess naton sa Ginoo. And then ang gina-encourage dira, let him eat of that bread and drink of that cup. See? Meaning partake, you partake. So amo ini ang luyag naton i-emphasize nga kung tan-awon nimo sa pangkabilugan, hindi kita dapat magsunod sa gawi kag sa customary nga iya sang kalibutan
nga kung mag-celebrate sila sa Semana Santa, ma-celebrate man kita upod sa ila, di ba? Kung anong ilang manner sa pag-celebrate sa Semana Santa, amo man ang aton nga manner sa pag-celebrate. No, ang pulong sa Dios may klaro, no? May ara siya nga klaro nga ginahambal kung paano naton i-celebrate ang iya nga kamatayon. Galatians chapter number 3. May luya kita diri ipakita sa inyo, no? Galatians chapter number 3. In verse number dali lang. Galatians chapter number 3 verse number 13. Okay? Galatians 3 verse 13. The Bible says, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Si Kristo amo ang nagtubos sa aton gikan sa ano ganing curse sa Ilonggo? Nalipat na kita sa Ilonggo sang word nga curse, no? Being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Pinakamalaot, pagpakamalaot, curse, no? Si Kristo nagluwas sa aton, nagtubos sa aton from the curse of the law, sa pagpakamalaot sang kasuguan. Nga siya mismo ang naghimo sa iya kagalingon nga pakamalaot para sa aton. Okay? For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Pinakamalaot siya, ang tao is everyone, ang tao, ang kada isa nga tao nga nagbitay sang iya kaugalingon sa kahoy, katulad sang ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross. Ining taltal, no? Ining taltal balakag ining ginahimo sang tao during sa Semana Santa, pataltal, okay, prosesyon nagapasaan sang cross. Picture ina sang tao nga ginpakamalaot, ginhimo na ni Jesus Christ 2,000 years ago. Hindi na pagsulita. See? Si pastor ining mga Christian nga naga-celebrate sini kag nagaupod sa amo sini nga klase sang mga pag-celebrate sang kalibutan. Di ambot gusto bala naton nga mag-upod sa pagpakamalaot sang Ginoo. Kaya siling sang balang kasunatan, ina nga mga buluhaton nagapahayag ina sang pagpakamalaot nga ginpakamalaot sang kasuguan. Kay ginhimo na ina ni Jesus Christ once and for all. Kay isa lang. Nga asulito naton, di ba? Nga asulito naton. Kag tama ka klaro ang ginahambal sang pulong sa Dios kung paano naton i-celebrate ang iya nga kamatayon. Hindi paagi sa sini nga bagay nga magpakigbahin kita sa sini nga celebration, kundi paagi sa pag-celebrate sang Lord's Supper. Amo na iyang pamaagi sang Diyos para sa mga Kristohanon. See? Amo nang iya nga pamaagi. Amo ni mga kauturan ang gusto naton i-explain, kag gusto naton i-kuan sa inyo, klaro agud to nga hindi kita magtalang-talang, no? Sa sini nga mga kamatuoran nga ginahambal sang pulong sa Dios. Okay? Now, on the other hand, sa doctrine iya sang Mormons, tama kalayo na gid, no? Especially kung kaluwasan tungod kay ang ilang pag-emphasize ang kaluwasan through good works, merits, no? Merit system ang ilang kaluwasan. Ang isa pa gid diri ka teaching nila nga hindi manami, amo ini ang pagpati, pagtudlo nga wala sang langit, no? Nga ang heaven, I should say, may apat ka klase, no? Ginatawag nila ina nga celestial kingdom, meaning sa celestial kingdom all who have been cleansed of all their sins. Tiambot kung paano nila ini-explain, kung paano sila nga gintinluan sa Ginoo. Kaya sila ginatawag na terrestrial kingdom. All who had clean lives but did not accept the gospel on earth.
but accepted the testimony of Jesus in the spirit world after they died. Sa pagkatapos nga napatay ikaw kuno, ginbaton mo ang mayong balita, pero ay man diri gin-emphasize kung ano nga klase mayong balita ni. Okay? Terrestrial kingdom. Mayra man sila ginatawag nga celestial kingdom. Unclean people who have been punished for a time. Daw pareho ni siya sa ginatudlo sa Roman Catholic nga purgatory. Nga pwede ka dira matiner-tiner ka daanay for a time, and then i-purge ikaw, pinluan ikaw dira para nga mangin ready ka kag mangin pwede ka na dito sa langit. So amo na no ang ilang point. Mayroon sila ginatawag na lowest kingdom, those who cannot be redeemed, the perdition of ungodly men. Ti ang pinakadalom gid nga kingdom kuno ginharian, ti amo na ning iyang ginahambal nilang hindi na gid ya, why na gid sang paglaom no nga maluwas. Pero ini tanan nga mga gina-emphasize nila about kingdom, celestial, terrestrial, celestial kag lowest kingdom. Wala ini sang kamatuoran ang ilang gina-emphasize nga mga bagay nga ini no. Wala ini sang mga basis sa Bible. Ang isa pa gid kay hindi manami nga doktrina nga wala naton ginapatihan is because nagapati sila sang mga extra biblical truths no. Kung siling naton bala nga other writings no. Nga aside sa Bible, may ara pa gid sila yung other writings nga ginabasihan sa ilang pagtuo like magazine no, books nga equal in importance to the Bible. Okay? Mga additional knowledge kuno ambal nila. Hindi na niya husto no. Sa aton iyang pagpati kag sa aton nga pagtudlo nga there is only one book nga amo ang basis ang aton nga pagtuo kag sa aton nga practice, and that is the Bible. Kag kung mag-isahambal kita about Bible, mag-refer kita sa Bible, we are talking about the King James Bible, no? King James version sa aton nga Bible. When man kita nagapati sang extra biblical truths nga aside sa Bible, sa King James Bible, may ara pagid kita nga kuhaan nga mangin balasihan sa aton pagtuo kag practice. Di may mga writings ang mga iban nga mga Kristohanon, mga Bible scholars, mga theologians, ti okay man na no, for purposes sang pagtuon, okay man na no. Basahon nimo basta ang importante ang imo nga textbook kag ang imo gid ginakuhaan sa imo nga basis is the Bible. Kung ang libro sang tao naga-contradict sa Bible, then ang naga-prevail mismo ang King James Bible. Okay? Hindi kay ang mga writings sang iban nga Bible. Ari ang ilang statement to. We believe the Bible to be the Word of God as far as it is translated correctly. Ay, hindi na husto, no? As far as it is translated correctly. Di tanay nga Bible naga-claiman nga correct man. O galing lang waay ni sila nakatulid kag nakahibalo nga ang aton Biblia may duha ka klase sang ginhalinan. Okay? Ining Vaticano Sinaiticus na ang tanan-tanan nga mga translations dira naghalalin. Kag naghalin dira ang tanan nga mga translations ng Bible kontra sa translation nga naghalin sa textus receptus, meaning ang received text manuscript nga gintipigan sang madamo-damo nga mga Kristohanon halin sang una hasta nga nagkalapudpod ini pero gin-translate ini sa aton nga lingwahe. Di ko magsiling kita nga translation, sometimes makapaminsar kita nga tao lamang kita. No? Base nga may sala sa translation. Hindi kita sina makahambal because we are talking about the Word of God. Kag kung maghambal kita sa pulong sang Dios, buot mo silingon bala nga ang Dios pabayaan niya nga ang iya nga pulong madagtaan kag may ara nga sala sa iya nga pulong, di ba? Nga siya mismo nagpromisa according to him, according to the Bible sa Psalms chapter 12 in verse number 6 and 7, Psalms chapter 12 in verses 6 and 7, the Bible says, the words of the Lord are pure words,
as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, referring to the Bible, referring to the Word of God. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. See? Pero sa ibang translation, hindi ni mo na mabasa. No? Ang ginarefera nila iyang thou shalt keep them, O Lord. Nag-refer kuno sa mga tao. No? No. Ang iyang ginareferan dira sa may verse number 7, referring to the pure words of the Lord. No? Ang gina-mention sa verse number 6. Thou shalt keep them, tipigan nimo sila Ginoo. And thou shalt preserve them from this generation forever. Sa ibang nga bahin sang kasulatan, siling Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang langit kag duta magataliwan, pero ang pulong sa Dios magapabilin, hindi magataliwan. Okay? Tipigan sang Ginoo. Ti kung translation ang aton nga istoryahan, gintipigan sang Ginoo ang translation, kag iya gin-preserve ang iya nga pulong, maski gin-translate pa ini from Hebrew to English, from Greek to English. Pero ang ginbasihan abi sang madamo nga mga translations, hindi kay ang textus receptus o kon ang received text, kundi ang Vaticanus, Sinaiticus Vaticanus, nga naghalin sa library sang Vatican, sang Roman Catholic. Okay? Halin sa basurahan nga nakitaan. Kaya mo na iyang ginbasihan. Kag na-notice ninyo ang tanan nga mga translations, may isa lang gid sila ka mga punto nga gina-emphasize. No? May isa lang gid sila ka point nga emphasize. Kag kung kuhaon nila ang isa ka word like blood, the word Lord, God, o kung iban nga mga word nga mga importante, palarihos na sila tanan. In fact, sa iban nga mga translations gani, ang bilog nga verse ginkuha gid, no? Bilog nga chapter ginkuha. See? Ang Mark 16 sa ibang translation, bilog nga chapter ginkuha. Sa 1 John nga importante, sa Trinity nga point ginkuha man ang pila dira ka mga verses. Hindi sila conforme sang Father, Son and Holy Spirit mo. So Trinity. Ti ang blood ginkuha man, ang word nga Lord ginkuha man. In fact, ang name ni Christ ginkuha. Damo-damo. See? Pero sa King James, hindi nimo ini makitaan. No? Amo na ang aton pagpati, among nagasandig kita sa isa lang ka libro nga ginakilala naton nga putli, pure word of God, wala sang sala, kag wala sang mga ginbuhin, wala sang gindugang, wala man sang gin-change. No? Amo lang pinaka-importante dira mga kauturan. We believe nga King James Bible 1611 amo ini ang putli nga pulong sang Dios. Ti ang Mormons wala na sila nagapati, no? Why na sila nagapati? Nagapati pagid sila sang continuous revelation of God's word, no? Nga hindi lang nag-stop sa Bible, although nga gapati man sila nga complete lang aton Biblia, pero hindi lang dira nag-stop, no? May ara pagid nga mga continuous revelation aside from the revelations of God diri sa Bible, mga gin-reveal sa Ginoo sa Biblia. So dili lang kita anay kutob mga kauturan siguro, no, sa aton nga pagtuon. And then sa next week dugangan nato ini isang gamay nga mga ginatudlo nila diri, and then mag-jump kita naman sa isa ka topic, no, sa isa naman ka religion. Siguro isunod naton ang Iglesia ni Cristo, no, ang mga doctrines kag ilang history, kung paano sila nag-start, kag paano sila nagdamo, kag anong ilang mga ginatindugan, no, nga mga ginatudlo nga para sa Biblia hindi husto nga mga pagtudlo. Okay? So kabayo nga ang Ginoo magpakamayo sa inyo sa inyong pagsunod sa pagpamati sa aton Bible study. Kag sundo ninyo, no, sa inyong mga mata sa aton nga pagbasa kag pagtuon para nga inyo makita. Kag kung may mga questions kamo, pwede niyo ina mahambal, kag pwede niyo ina ma-raise, no, sa aton maski after sang service, no, sa simbahan.
di ka mo magkahuya kag mag-alang-alang sa pagpamangkot, no? Kay aton nila sabton sa aton masarangan. Kung hindi naton masabat on the spot, ti tunaan naton, no? Parang masabat naton sa sunod naton nga pagkita ay. Okay? So madamo gyud nga salamat sa inyo nga pagtambong sa sini nga gabi. Salamat gid sang time nga nakatuon kita sa sini nga gabi sa aton nga Bible study. Kabayan ng Diyos magpakamayo sa aton tanan. Maga-close na lang kita sa prayer. Ginoo, nagapasalamat kami sa sini nga gabi sa imong nga pulong nga amo natun-an. Salamat Ginoo sa mga kamatuoran nga imo gina-emphasize kag imo ginatudlo sa amon. Kabayo Dios nga ini makadugang sang amon Ginoo nga mga ihibalo sa imong nga pulong kag makadugang sang kusog sa amon pagpadayon sa pag-alagad sa imo. Ikaw ang pagkamayo Ginoo sa ining katilingban sa mga Kristohanon upod sa ilatag sa kapanimalay. Sa mga nagamasakit, ikaw Ginoo magaduaw sa ila kag mag-ayo sa ilang mga ginabatsag. Mga kinahanglanon namon kag sa amon Ginoo nga mga nagakatabo sa among palibot, mga kapaglayan. Kabayo Dios nga ikaw Ginoo sa imo magpakamayo para sa imo nga mga kanakan sa gihapon. Nga makapadayon kami Ginoo nga wala sa sablag. Sa ngalan ni Kristo Jesus ginatugyan namon ini. Amen.